ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palagi nariyan. Naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang ika'y mag-isang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga, buhay at araw na ipinagkaloob po sa atin
Salamat sa mga pagpapala ng Panginoon sa hininga at buhay na ipinagkakaloob sa bawat isa. At kung ano man ang ating mga pagsubok na kinakaharap, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon at ating pong ilapit ang ating buhay sa Diyos na kung saan ang Panginoon ay mayroon pong laging magagawa sa ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapanood din sa Facebook Live ng page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating kaisipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng kaunawaan sa mga bagay espiritual na mag-uugnay sa atin sa ating pong Panginoon. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. At patuloy po na ibukas ng Panginoon ang ating kaunawaan upang ang mga bagay na espiritual ay patuloy po nating makita ang kahalagahan at tayo po ay sama-samang maglingkod sa Diyos habang tayo po ay may pagkakataon. At sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon, ang ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan, good morning po sa inyo. At maging ang ating congregation dyan sa Santa Remedios UPC Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dyan po sa Iquirino UPC Church Bulan, sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pong programa at pakishare na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga at patuloy po tayo na mapagpala sa mga bagay na patungkol sa Diyos at i-enjoy natin ang spiritual privilege na meron tayo ngayong umaga upang mapakinggan ang salita ng Panginoon at sama-sama po tayo na maglingkod sa Diyos habang meron tayong pagkakataon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko puso ko. At sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, meron po tayong Bible study dyan sa Labini Family, alas 4 ng hapon mamaya. At kasabay po niyan, meron din po tayong Bible study dyan sa Barangay Aguinaldo, Bulan, mamayang alas 3 ng hapon. Ayan. Pangungunahan po yan ni Brother Aljon and Sister Ning dyan po sa Barangay Aguinaldo. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon at salamat po sa Diyos na yung naipag-pray po natin sa hospital na taga Aguinaldo ay nagkaroon na po ng pagkakataon na mapuntahan ang kanilang tahanan upang makapag-open ng Bible study. Salamat sa ating evangelism team, sina Brother Aljon, Brother Raymar, Brother Jerry Boy, at ang mga kasama po nila sa evangelism. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At doon sa mga nagtatanong, mahigit 1 linggo po tayong hindi napakinggan dito po sa programa. At medyo nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagbakasyon. At salamat po sa mga nag-take over temporarily sa ating program, Pastor Alfred Generalo, Brother Raymar, Brother Jerry Boy, Brother Angelo,
na patuloy po na naging kaagapay natin sa programang ito sa nagdaang linggo na kung saan kami po ay nasa pagbabakasyon. At ipagpaumanin niyo po, medyo tinamaan tayo ng sipon at ubo sa pabago-bagong klema mga kapatid. At tayo po ay nagkaroon ng ubot sipon. Ganun pa man, tuloy-tuloy po yung ating programa. At kagabi, meron po tayong ginanap na funeral service in behalf of United Pentecostal Church. Pinapaabot po natin ang pakikiramay sa Casas family dyan po sa Zone 6 na kung saan kagabi ay hayag po tayo ng salita ng Diyos sa ginanap po na funeral service. At nawa ay i-comfort po ng Panginoon ang buong Casas family dyan po sa Zone 6. At nawa ang salita ng Diyos na inyo pong napakinggan kagabi ay maging liwanag po sa inyong puso, isipan at pagharian po tayo ng Panginoon ng kanyang biyaya at kapayapaan. At may mga announcement po tayo mga kapatid. Ngayon po ay parating ngayong first Sunday of December. Ang ating pong gawain sa darating na linggo, pag-iisahin po natin ang 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang ating malaking pagtitipon ngayong darating na linggo ay dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. Alas 8 po ng umaga. So sa lahat ng mga kapatiran sa Magsaysay, sa Santa Remedios at dito sa Iquirino, sama-sama po tayo this coming Sunday, first Sunday of the month of December, alas 8 ng umaga dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. At meron din po tayong baptism na gagawin right after ng ating gawain. Sa mga decided po na magpabaptized ay babautisman po natin yan right after ng pagsamba sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. At kaugnay sa malaking pagtitipon na yan, meron po tayong preparation, spiritual preparation, prayer and fasting sa darating pong Sabado. Buong araw po yan, congregational prayer and fasting dyan po sa ating church sa UPC Santa Remedios, Bulan. So dyan po ang ating prayer and fasting sa darating pong Sabado. Purihin ang Panginoon. At habang sinishare nyo po yung ating episode ngayong umaga, ay bigyan po natin ng pansin ang mga viewers po natin ngayon. Salamat sa pagsubaybay, Brother Tofi Mendoza. God bless sa inyong pagsubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Claro Alde Pagasartonga, thank you for watching. Magister Pamela Sali, dyan po sa Cyprus. Mr. Arlinda Peruelo, thank you for watching. Mr. Giselle Reverente, watching right now. Brother Denver Hermosilla, Mr. Rebecca Openda, good morning, thank you for watching. Sister Jane Ioy and Sister Ruth and family dyan po sa Zone 7, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you for watching our program. Sister Yuli Albao, good morning. Sister Rani De Lumen, dyan po sa sentro ng Bulan, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro, thank you for watching. Sister Nancy Dangla, si Brother Ezekiel Butalon, thank you for watching. Sister Beth Regala, si Brother Daniel Marahay sa Palawan, good morning po sa inyo. Sister Christy Disuyo dyan sa Bacon. Si Brother Ronald Galang Hipolito, thank you for watching. Sister Cristita Bugayong, Sister Cheryl Morata, thank you for watching. At batiin na rin natin ang Morata family dyan po sa A. Bonifacio, si Nanay Nora, Tatay Eli, and Brother Adam. Good morning po sa inyo dyan. And also watching Sister Eleanor Giocado sa Pasig, good morning po.
Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging Sister Marilyn Bernido, thank you for watching. Sister Annalyn Villagracia, thank you for watching. John Infante, Pastor John Infante, good morning. Diyan sa Kamsur, pagpalain ka ng ating Panginoon. I-bless ng Diyos ang inyong ministry. Diyan po sa Kamsur. Si Brother Bert Lasin, good morning, watching from Mexico, Pampanga. Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Sister Helen Isip, Sister April Santos, good morning. Maging si Sister Divine Espela Guyal, Sister Rita Araujo, ayan. Good morning dyan sa Legazpi City, pagpalain po kayo ng Panginoon. By the way, this coming next Sunday, December 14, next Sunday po yan, ay meron pong sectional fellowship, year-end fellowship, ang buong section, dyan po sa Proxy Hotel, sa Legazpi City, Albay. Kaya lahat ng mga pastors ng UPC sa Section 3, Albay, Catanduanes, and Sorsogon, lahat ng mga kapatiran, ay sama-sama po tayo dyan. This coming Sunday, o next Sunday, December 14, alauna ng hapon dyan po sa Proxy Hotel sa Legazpi City, Albay. Proxy by the Oriental. So, pagpalain po ng Panginoon, Sister Rita, isama niyo po ang inyong family. Magkita-kita po tayo, Sina Mary June, at ang inyong buong family sa December 14. At Sister Rosemary Granado, thank you for watching. Okay, sino pa? Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton Magallanes and buong family. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Christine Morata Borabo, watching from Manila. Thank you for watching. At Sister Lani Julian, ayan, dyan sa Cebu, ay sa Rojas City. Good morning po sa inyo dyan. Sister Isabel Espirito, si Mama Eden Nabua, ayan. Sister Sara Gallo, Sister Irene Jean Himor, thank you for watching. Si Lowe Osikos Yuson, watching from Kuwait, pagpalain ka po ng Panginoon. At Sister Margie Isiha, good morning. Sister Jennifer Sonido Gutierrez, good morning. Yan. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Brother Joven de los Reyes Dazo. At okay, si Brother Eric Signa. Okay, lahat ng mga viewers natin, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at mapagpala po tayong lahat ng ating Panginoon. Pagpaumanhin nyo na at yung ating ubot sipon ay umaatake, mga kapatid. From time to time ay madidistract tayo dito. Pero ganun pa man, tuloy po tayo sa ating pong programa. Dait Luna, watching from UPC Taguig, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Maraming salamat po at pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga. And by this time, mga kapatid, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa dakila mong biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa privilege na ngayong umaga ay muli po namin may paglingkod sa iyo
ang aming buhay at maibahagi sa aming pong mga kababayan ang iyong banal na salita. I-bless mo, Panginoon, lahat ng mga viewers online, mga OFWs na nasa iba't ibang bansa na nagiging kalakasan po nila spiritually ang programang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakasubaybay, ganun din sa frequency ng radyo, New Gen FM 100.7. I-bless mo, Panginoon, ang mga nasa malayong barangay na nakasubaybay sa programang ito sa radyo. At ganoon din, Panginoon, dalangin namin ang complete recovery mula sa operation sa appendicitis. Sister Heidi Guyal, na kung saan kahapon ay akin pinuntahan sa hospital, Provincial Hospital ng Sorsogon City. Panginoon, tulungan mo po siyang completely makarecover mula sa operation at ipagkaloob mo sa kanya ang kalakasan, biyaya at pagpapala. At patuloy ang kanyang buong family ay makasama po namin sa paglilingkod sa iyo. Lahat ng mga may taglay ngayon na karamdaman, ipagkaloob mo po ang kagalingan maging sa iyong abang lingkod, Panginoon, na sa mga kapaguran sa biyahe ay tumama din yung ubot sipon. We pray, God, na ang kagalingan ay iyo pong ipagkaloob at hindi makahadlang ang mga karamdamang ito sa pagtupad po namin sa gampaning maipangaral ang iyong banal na salita. Dalangin din namin, Panginoon, ang comfort. Ipagkaloob mo po sa Casas family, Sister Shema and Sister Amber Casas, sa paglisan ng kanilang padre de pamilya. We pray, God, to comfort them at ang salita mo na aming ibinahagi kagabi nawa ay maging pag-asa, kalakasan at kaaliwan sa kanilang mga kalumbayan. At lahat ng mga nakapakinig sa pangangaral ng iyong salita kagabi, nawa ay hipoy makalang puso. At ganun din po sa umagang ito, lahat ng nakatune in sa radyo at nakasubaybay sa Facebook Live ng UPC Bulan Church. Ikaw po ang patuloy na mangusap, magpala, at tawagin mo ang aming mga kababayan upang habang may pagkakataon ay sama-sama po kami maglilingkod sa iyo bago dumating ang iyong pangakong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin iniaalay ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Magligtas ka na marami namin mga kababayan. Magpagaling ng mga may karamdaman. Magpalaya ng mga taong alipid ng mga bagay ng sanlibutan at mga bagay ng kasalanan. Ikaw ang Diyos na mapagpalaya, mapagpala at nagbibigay ng kalakasan sa mga nanlulupaypay. Bless the United Pentecostal Church, maging ang aming malaking pagtitipon ngayong linggo dito po sa UPC Compound, Iquirino, first Sunday of the month of December. We pray, God, for more visitors to attend our fellowship at lahat ng mga kapatiran ay sama-sama po kami. Nasasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, purihin ka. Bless your holy word that you are going to share this morning to our viewers and listeners. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya malaging. Praise the Lord. Tuloy po tayo, mga kapatid. Good morning, Brother Oli and Sister Ned. Amen. Thank you for watching and please share our episode this morning para marami po mga kababayan po natin ang makapakinig ng salita ng Diyos. At binabati din po natin ang UPC Hong Kong sa pangunguna po ng ating kamanggagawa dyan, Pastor Librado and Pastor Nilo Plaza at ang inyong buong team, buong UPC New Life Hong Kong Saints. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap
sa aking family sa pagdalaw po namin last Sunday. Ganon din, binabati ko po yung aming Filipino tour guide dyan sa Macau last week. Si Kuya Ambong Asio. Maybe he is watching right now at nabahagi na po namin siya ng salita ng Panginoon, and he is very willing to attend the church, our UPC church dyan po sa Macau. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon at i-bless po ng Diyos ang lahat ng ating mga kababayan at mga kapatiran at lahat ng mga nagpapahalaga po sa salita ng Diyos. Sister Joanne Hido, the Asis, and Sister LJ, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hope to see you soon. Yan, makadalaw po uli kayo sa bulan. So by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako sa Word of God at habang bubuksan natin ang ating mga puso, kasabay ng pagbukas natin ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay ating bigyan ng pagpapahalaga sa ating pong mga buhay. Dito po sa aklat, mga kapatid, ng Genesis chapter 37 verse 3 up to verse 4, ganito po ang ating mababasa. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peacefully unto him. Minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan. At siya ay iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya ay minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid. At siya'y kinapupuutan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. So, mga kapatid, ngayong umaga, pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa natin ng kanyang banal na salita. So, ang ating topic ngayon na pag-aaralan is about the colorful coat of Joseph. Ang makulay na damit ni Joseph. So, ano po ang message ng Panginoon na nais niyang ibahagi sa atin sa pamamagitan ng paksang ito? Alam po natin, mga kapatid, yung buhay ni Joseph, na siya po ay mabait na anak. That's the reason why naging paborito po siya ng kanyang ama. Siya ay masunurin sa kanyang ama. At sabi po sa binasa natin, minamahal siya ng kanyang ama ng higit sa mga anak nito. At iginawa siya ng kanyang ama ng makulay na damit. Alam niyo po kasi sa Old Testament time, kapag ang damit ng isang tao ay maraming kulay, ay sumisimbolo ito kumbaga, kung sa ngayon ay badoy yung damit na maraming kulay, iba po ang kahulugan niyan sa Old Testament. Kapag ang damit mo ay maraming kulay, ang nakakapagsuot lang nito ay ang mga marangal na tao, mga may kakayanan, ika nga. Pero si Joseph ay iginawa siya ng kanyang ama ng ganung klaseng kasuutan.
na kakaiba kumpara sa kanyang mga kapatid. Plain lang yung kulay ng mga damit ng kanyang mga kapamilya, pero siya ay nagkaroon ng kasuotang may iba't ibang kulay. So, i-address po natin ito sa spiritual significance. Alam nyo mga kapatid, yung makulay na damit ay nagiging attractive po ito. Nagiging attraction sa paningin ng marami, yung makulay na damit. At ang buhay din po ni Joseph ay naging makulay din. Sa kabila po na mayroon siyang napakagandang panaginip, alam natin kung itutuloy niyo po ang pagbabasa sa Genesis. In chapter 37, yung buong kasaysayan ng buhay ni Joseph, hindi lang yung kanyang damit na bigay ng kanyang ama ang makulay. Ang buong buhay ni Joseph sa kanyang kasaysayan ay naging makulay. Kung i-enumerate lang natin para hindi masyadong time consuming, si Joseph po ay nanaginip ng isang panaginip na galing sa Panginoon. To remind you mga kapatid, hindi lahat ng panaginip ay dapat nating ituring na may mensahe ang Diyos. Kasi minsan, may mga tao na nakadepende na lang sa mga panaginip. Ang iba nga ayaw na maniwala sa Biblia. Nakadepende na sila kung ano ang kanilang panaginip, yun na ang ginagawa nilang basihan ng kanilang mga pagpapasya sa buhay. At yan po ay mapanganib. Pero sa puntong ito, yung panaginip ni Joseph, ito ay galing sa Panginoon, mga kapatid. Dahil meron din naman mga panaginip na bunga ng mga maraming gawain natin. And I experienced that, mga kapatid, na madalas kasi ako ay nasa long distance driving. During the time na ako ay nag-drive Bicol to Mindanao, mga kapatid, nung ako ay natutulog na, pagdating ko doon sa Davao, nung ako ay natulog, ang napanaginipan ko habang natutulog ay yung mahabang pagdadrive na ginawa ko from Bicol to Davao, mga kapatid. At sabi po ng Biblia, may mga panaginip na dahil sa bunga ng ating mga ginagawa, mga kapatid. So, nag-drive ako ng 2 araw, tapos pagtulog ko, ang napanaginipan ko ay yung ginawa ko ng mahabang oras, yung pagdadrive. So, may mga panaginip na wala mang mensahe, na hindi mo naman dapat seryosohin. Pero sa puntong ito, ang panaginip ni Joseph ay may mensahe, mga kapatid. So, nais ko lang klaruhin, mga kapatid, na dapat hindi natin ibabase sa panaginip lang ang ating mga pagpapasya sa buhay. Because we have the Word of God, the Bible, na dapat maging basihan ng ating mga pag-iisip, pagkilos at damdamin. So, pero sa puntong ito, kakaiba sapagkat ang mensahe ng panaginip ni Joseph ay galing sa Panginoon. Ano po ang kanyang napanaginipan? Sila ay nagha-harvest ng trigo at yung mga hinarvest ng kanyang kapatid ay yumukod doon sa kanyang trigo na inani. At ang interpretation nito ay ikinagalit ng mga kapatid ni Joseph. Dahil ang sabi nila ay, yuyuko ba kami sa iyong harapan? Pati ang ating magulang ay magpapanginoon ka sa amin. Actually, yung panaginip na yon and even the interpretation of Joseph's dream ay totoo. However, hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga kapatid. Mula nung ihayag ni Joseph ang kanyang panaginip na galing sa Panginoon, doon nagsimula ang makulay niyang buhay, mga kapatid, na sumisimbolo doon sa damit
na makulay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na si Israel o si Jacob. Kasi ang pangalan pong Israel came from the name of Jacob. Nung pinagpala ng Diyos si Israel o si Jacob, nakipagbuno siya sa Panginoon, pinalitan ang kanyang pangalan from Jacob ay ginawa po itong Israel at pinagpala ng Panginoon si Jacob. At ang Israel ngayon, galing po yan sa pangalan ni Jacob. Now, mga kapatid, ano ang lesson na ating matututunan dito? Kapag meron tayong magandang panaginip o pangarap o plano, kahit ito man ay galing sa Panginoon, ay huwag tayong umasa na ikatutuwa ito ng marami. Dahil kung titingnan natin, ang panaginip ni Joseph ay galing sa Panginoon, pero nung inihayag niya ito sa mga kapatid niya, ay hindi nila ito ikinatuwa. Bagkos ito po ang nagsimula ng pagkagalit ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Dahil ang akala po ng mga kapatid ni Joseph, siya po ay nagayayabang lamang, which is ang katotohanan, yung panaginip na yon ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, doon nagsimula na maging makulay yung buhay ni Joseph. Amen. Joseph was highly favored by his father among his brethren. Siya po ay paborito. In 1 Peter chapter 2 verse 9, alam niyo, tayong mga mananampalataya ay tinawag tayo ng Panginoon na peculiar people. Sabi po dito 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ayan. So mga kapatid, kung si Joseph ay favorite ng kanyang ama, tayong mga mananampalataya, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, tinawag tayong peculiar people, a holy nation, royal priesthood, na tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas niyang kaliwanagan. Joseph was a man of destiny. That's why he became the main target of all persecution and opposition. Alam niyo yung mga taong may destiny na maganda, sila yung mga main target ng mga problem, mga opposition, persecution. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, ikaw ay mapapabilang sa mga taong mayroong magandang future. Kaya pansinin niyo po, nung hindi ka pa naman naglilingkod sa Diyos, wala namang nag-oppose sa iyo kahit mali ang ginagawa mo. Wala namang kumokontra sa iyo. Pero pansinin mo, nung ikaw ay nagpasyang maglingkod sa Panginoon, kukontrahin ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung noong mga unang panahon, palasing-lasing ka lang, walang kumokontra sa iyo. Kung kailan masama ang ginagawa mo, maraming sumasang-ayon sa iyo. Pero kung kailan nagpapasya kang magbago sa tulong ng Panginoon, maraming mga taong kakalaban sa iyo. So kapag ikaw ay maituturing na man of destiny, huwag kang magtaka kung ikaw ay maging main target ng mga pag-uusig at mga oposisyon. Dahil natural po yan, ang kaaway, ang dyablo ay gumagawa ng paraan para hadlangan ang ating destination. Our citizenship is in heaven. Ang ating pagkamamamayan ay doon sa langit mula nung maglingkod tayo sa Panginoon.
Kung kaya ayaw ng dyablo na marating natin ang kalangitan, dahilan kung bakit niya tayo hinahatak pababa, hinihila upang manghina at kung maaari ay bumalik sa kasalanan na ito ay pinagsisihan na dapat ng tao. So mga kapatid, naway maunawaan natin na nagiging makulay ang buhay ng mga Kristiyano because of trials and persecution. However, ang Panginoon ay nangako that He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Sa mga mananampalataya na nakikinig ngayon, huwag kayong magtaka na kung kailan kayo nagbabagong buhay, ang daming naiinis sa inyo, nagagalit sa inyo, pinapersecute kayo. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ang tao na inuusig dahil sa katuwiran. Mga kapatid, in the book of Genesis, sinaysay ni Joseph ang kanyang panaginip, Genesis 37 verse 5, at nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at lalo pa nilang kinapuutan siya. Ayan. Verse 6, at sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ay pinapamanhik ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito tayo nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman, at narito at ang inyong mga bigkis ay napasapalibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanila ay sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin o papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapuutan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. So yan po mga kapatid. Kaya lesson din ito kapag meron tayong magandang plano. Do it in silence mga kapatid, and let your victory be the noise. Kung may maganda tayong gagawin, gawin natin ng tahimik para hindi magkamalay yung mga persecutor, mga kapatid. Just do your best silently and let your success be the noise later on, mga kapatid. So, hindi yung nauuna ang kwento, magiging yabang lang yon sa pandinig ng ibang tao. May plano kang magnegosyo, huwag mong unahin ang kwento. Gawin mo ng tahimik at hayaan mong magulat na lang sila sa iyong tagumpay balang araw. May balak kang bumili ng bahay, gawin mo ng tahimik. May balak kang magpatayo ng ganito, gawin mo ng tahimik. Dahil kapag nagkamalay agad yung mga inggitera at inggitero, sila yung mga magiging opposition and persecutor. Di ba si Joseph? Bagamat maganda ang panaginip ni Joseph at ito ay totoong galing sa Diyos, pero yung mga tao na wala namang parte, walang bahagi sa kanyang panaginip, ay maiinggit po yun sila. Meron kang pagpapala na paparating, hintayin mo ng tahimik. Huwag mauuna yung kwento dahil baka yung mga taong may lihim na inggit sa iyo ay hindi ka pa man nagtagumpay, ay nahatak ka na pababa. So may lesson tayo dyan na matututunan. So si Joseph, wala siyang kamalay-malay. Ang akala niya kung paano siya mag-isip, ganun din mag-isip ang kanyang mga kapatid. Pero hindi Na kahit mga kapatid niya yun sa dugo at laman, ay magkaiba sila the way na sila ay mag-isip. Kaya nung ikwinento niya ang kanyang panaginip sa kanyang mga kapatid, doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. Sa halip na makigalak sa kanya, ay nagpahayag ng pagkagalit at pagkainggit sa kanyang mga naging panaginip. Ayan. Genesis chapter 37 verse 19, ganito ang nangyari. At nagsangusapan, narito dumarating itong mapanaginipin. Halikayo ngayon, siya'y ating patayin at siya'y ating itapon at sa isa sa mga balon at ating sabihin
Sinakmal siya ng isang masamang hayop at ating makikita kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Alam niyo mga kapatid, kapag Diyos ang nagplano sa buhay natin, walang magagawa yung mga taga-usig, mangyayari at mangyayari ang plano ng Panginoon. Mga kapatid, napatunayan na po natin yan sa gawain ng Panginoon. Dito sa bayan ng Bulan ay ang church na ito ang the most persecuted na church, born again church, the most persecuted born again church in Bulan. Tayo po yon, mga kapatid, na mga umuusig sa atin, mga born again din ang kanilang tawag sa kanilang sarili. Mga kapatid, okay lang na ang umusig sa iyo ay manlalasing, sugarol, pero yung ang umuusig sa iyo ay mananampalataya din ang turing sa kanilang grupo, medyo kakaibang level yan ng pag-uusig. Gayunpaman, kapag ang destiny natin ay lumago at pagpalain, walang magagawa yung mga pag-uusig na gagawin ng iba sa atin. Kapag tayo ay susunod lamang sa kalooban ng ating Panginoon. Even Satan cannot hinder the hand of God to bless His people. Si Joseph, hinulog sa balon, ang dami na, naging makulay na yung buhay niya, kagaya ng makulay niyang damit. Pagkatapos na ihulog siya sa balon, benenta siya kay Potiphar bilang alipin. At pagkatapos ay pinagbintangan pa siya na nanggahasa ng asawa ni Potiphar. Siya po ay nakulong. Yan. You see, pagkatapos ng kanyang panaginip, tila kabaliktaran ang mga nangyari. Puro kabiguan at kapaitan ang naranasan ni Joseph after na siya ay bigyan ng Diyos ng panaginip. Na kung wala kang pananampalataya, ay kikwestiyonin mo na ang Panginoon. Akala ko, Panginoon, ang ganda ng panaginip ko, bakit ganito ang nangyari sa akin? Pero si Joseph ay nanalig lang sa Diyos, mga kapatid. Because God is a God of promise, at yung mga naranasan ni Joseph ay process going to God's promise, mga kapatid. Yung kanyang mga na-experience, pinagkanulo ng mga kapatid, hinulog sa balon, binenta kay Potiphar, napagkamalan pa siyang nanggahasa, nakulong, mga kapatid, pinangakuan sa kulungan pero nakalimutan. Lahat ng mga pinagdaan ng kalbaryo ni Joseph ay proseso patungo sa kanyang magandang panaginip. And we know the story, mga kapatid, how God promote Joseph, mga kapatid, in the land of Egypt. Mga kapatid, na siya ang nakapag-interpret ng panaginip ni Paraon at doon nagsimula ang kanyang promotion from prison to the king's palace. You see the promotion? Mula sa kulungan, na-promote siya papunta sa palasyo ng hari. Ganyan kapag kumilos ang Panginoon, kung tayo ay nananatili sa kanyang plano, anuman ang pagdadaanan nating proseso. Never na nag-complain si Joseph sa Panginoon. Sa lahat ng pinagdaanan niya, nahiwalay siya sa kanyang pinakamamahal na magulang, mga kapatid, nawalay siya sa kanyang mga kapatid. Lahat ng kapighatian na kanyang naranasan after he received his dream, ay process po ito patungo sa promise, amen, ng ating pong Panginoon. Kaya kapatid, kung ano man ang kapighatian na nararanasan mo ngayon, just remain faithful to God. Baka nasa proseso ka patungo sa magandang ipinangako sa iyo ng ating Panginoon. Ang proseso ay hindi po exciting. May mga tao na excited lang sa promise, pero hindi sila excited sa process. So, the only way that you will receive and you can receive the promise ay kung mag-a-undergo ka ng process. Kaya si Joseph, hindi lang siya excited sa promise.
sinalubong niya rin ng maganda yung process. Nag-give in siya to the process na pinagdaanan niya. At hinayaan niya na ang Diyos ang magproseso sa kanya hanggang matanggap niya ang promotion mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Siya ay hinirang na tagapangasiwa sa Ehipto patungkol sa pagkain, mga kapatid, dahil may paparating na tagutom sa lupain. Pinadala ng Panginoon si Joseph sa Ehipto para isalba ang kanyang buong pamilya. At isang magandang attitude ni Joseph, hindi siya mapaghiganti. Alam niyo mga kapatid, kaya pasama ang mundo ngayon. Dahil yung mga nakaranas ng kaapihan, talagang pinaplano nila ang paghihiganti kapag sila ay nagtagumpay na. Si Joseph hindi. Lahat ng kaapihan na naranasan niya ay naunawaan niya na lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nung nagtagumpay na po si Joseph, hindi po paghihiganti ang inatupag niya, kundi inihanda niya ang magandang kapakanan ng kanyang pamilya na kahit na nasaktan siya, pinagkanulo siya ng kanyang sariling mga kapatid. Pero naunawaan niya that the reason why God sent him, mga kapatid, to Egypt is to prepare, to preserve the family for the coming famine, yung tagutom na paparating. Naintindihan ni Joseph yung proseso ng Panginoon. Kaya sa mga mananampalataya, kailangan lang maintindihan natin kung pinoproseso tayo ng Diyos. Mabuti ang Diyos, pero bakit masama ang nangyayari sa akin? Maybe you're under process, going to the promise of God, mga kapatid. Kasi si Joseph, ganun. Maganda ang plano ng Diyos sa kanya, pero ang mga nangyari sa kanya, hindi maganda. Pero ang naintindihan ni Joseph, lahat ng plano ng Panginoon ay maganda, pati proseso na hindi masarap harapin, ay tinanggap ni Joseph. At alam natin kung paano nalugod ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kung kayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang pangako ng Diyos ay tunay, huwag lang tayo maging excited sa pangako ng Diyos. Harapin natin yung proseso ng Panginoon. May mga panahon na tayo masasaktan, uusigin, kukutsain, ipagkakanulo, pagtutulong-tulungan, lilibakin, lahat na lang yan. Mga kapatid, naranasan ni Joseph, pero naintindihan niya na bahagi iyon ng proseso para marating niya ang pangako ng ating Panginoon. So yan po yung ating napag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, at salamat po sa inyong pagtsatsaga. Kahit tayo ay inuubot sipon, ay nariyan kayo upang pakinggan ang salita ng Panginoon. It's about the colorful life and coat of Joseph, mga kapatid. Hindi lang yung damit niya ang makulay, pati yung buhay niya naging makulay. Pero ang dulo ng kasaysayan ni Joseph ay pagpapala, promotion, at katagumpayan. So nawa may natutunan po kayo, mga kapatid, sa umagang ito. Paki-share po ito, episode natin. Dahil may mga pinagdadaanan marahil ang ating mga kababayan. May mabuting plano ang Diyos sa inyo, pero ang daming nangyayari na para bang hindi connected sa magandang layunin ng Panginoon. No, mga kapatid. I-undergo natin ang process. Kung ikaw ay interesado sa promise, harapin mo ang proseso ng ating Panginoon. Because God is a God of promise, and He is also the God of process. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At salamat sa inyong pagsubaybay. At ngayon tayo po ay pansamantalang magtatapos sa ating pong pagtatanghal. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya